Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 40 mga dating rebelde nakatanggap ng Safe Conduct Pass sa Zamboanga del Sur. Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nakalabas na ng ospital matapos makaranas ng stomach discomfort. 4 sa 10 batang Pinoy nakararanas ng karahasan sa magulang ayon sa pag-aaral na inilabas ng EDCOM 2. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nasa 40 mga dating rebelde ang matagumpay na nabahagian ng Safe Conduct Passes sa isinagawang seremonya ng 53rd Infantry Battalion sa Camp Major David P. Sabido, Poblasyon Gipos, Zamboanga del Sur kahapon January 21. Mismong pinangunahan ni 53rd IB Commander Lieutenant Colonel Rolando Vargas Jr. ang pamamahagi sa mga dating rebeldeng pawang mga aplikante sa amnesty program ng pamahalaan. Ang okasyong ito ay itinuturing na isa na namang mahalagang hakbang sa pagpapatupad ng komprehensibong amnesty program ng gobyerno na naglalayong magbigay ng legal na proteksyon at panibagong pag-asa sa mga individual na voluntaryong tumalikod sa armadong pakikibaka at piniling muling makiisa sa lipunan. Dagdag pa ng 53rd IB na dahil dito ay mabibigyan na ng katiyakan ng mga aplikante ng amnestiya ng kanilang kaligtasang legal habang nagsisimula ng panibagong buhay bilang mga sibilyan. Nakalabas na sa ospital si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. matapos itong sumailalim sa overnight medical observation ayon sa Malacanang. Kinumpirma ito ngayong araw ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na dinala ang Pangulo sa St. Luke's Medical Center sa Quezon City nitong Miyerkules ng gabi, January 21, dahil sa stomach discomfort. Ayon sa mga doktor, nakaranas si PBBM ng diverticulitis, isang kondisyon sa bituka na maaaring magdulot ng pananakit at komplikasyon kung hindi ito maagapan. Agad namang idineklara siyang nasa stable na kondisyon kaya't nakauwi din agad ito kaninang umaga. Tiniyak naman ng palasyo na walang dapat ipangamba ang publiko dahil nasa maayos ng kalagayan ang Pangulo. Nasa 4 sa bawat 10 batang Pilipino ang nakararanas ng karahasan sa magulang at mas mababa ang tsansa nilang manatili o makapagtapos sa paaralan ayon sa bagong pag-aaral na inilabas ng 2nd Congressional Commission on Education o EDCOM 2. Ang nasabing survey ay datos mula sa Philippine Institute for Development Studies o PIDS na pinamagatang Early Harm Lasting Impact: The Effect of Parental Violence on Educational Outcomes Among Filipino Children. Ayon sa pag-aaral, ang mga batang nakararanas ng pisikal o emosyonal na karahasan sa edad na 10 ay may 52 to 57% na mas mababang posibilidad na naka-enroll pa ito sa paaralan pagtungtong sa edad na 14. Nakikita rin sa pag-aaral na 48% sa mga batang lalaki ay may mas mababang tsansang manatili sa paaralan habang 66% naman sa mga babae kung sila ay nakararanas ng pang-aabuso ng kanilang mga magulang. Binigyang diin ng EDCOM 2 na mahalaga ang pangangailangan ng mga programang pumipigil sa karahasan sa tahanan at mapabuti ang kakayahan sa pag-aalaga ng magulang upang maiwasan ang mga ganitong sitwasyon. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.